Samantala, ngayong nalalapit ang bagong taon, nagbabala ang PNP sa pagbili ng mga pinagbabawal na paputok. May live report si JP Soriano. JP. Gigi, mas delikado raw sa risk ng infeksyon ng sugat na natamo kung ang sumabog na paputok ay hinaluan ng dumi ng hayop o minsan ng tao. Natuklasan kasi ng Gigi ng ilang toxicologists at mga doktor na nakausap natin na mula dun sa mga dati na nilang nagamot na biktima ng malalakas na paputok na may halong dumi ang sumabog na paputok na nakamitit ng biktima sa ilang pasyente. Ginagamit daw kasi itong extender para kumapal ang packing ng isang paputok. Halimbawa raw, Gigi, yung malalakas na uri ng triangulo at plapla. Bukod sa delikado na ang mga pampasabog kapag may halo itong dumi, posibleng magkaroon ng bakterya ang mapuputukan nito gaya ng E. coli. Pero hindi lang daw ang naputukan ng posibleng ma-infeksyon, Gigi. Maging ang mga humahawak lang ng paputok na ito ay pwede rin daw ma-infeksyon. Ang Firearms and Explosives Office ng PNP naman ay nagbabala sa publiko sa pagbili ng mga ipinagbabawal na paputok. Hindi raw kasi malayong may mga hinahalong ipinagbabawal na kemikal, ingredients at sobra-sobrang pampasabog sa mga illegal na paputok. Ang pwede lang daw gamiting sangkap, Gigi, sa mga paputok, ito yung mga authorized lang nila ay potassium nitrate, potassium chlorate at barium nitrate. Bawal daw kasing paghaluin ng phosphorus, sulfur at chlorate. Hindi rin daw pwedeng lumagpasa 0.2 gram ang dami ng pulburang pampasabog na inilalagay sa paputok. Pasok sa listahan ng PNP na mga ipinagbabawal na paputok, Gigi, ang Yolanda, Goodbye Philippines, Bin Laden at Crying Bading na sinlaki ng Pendleton ng itsura pero grabe daw sa lakas ng sabog. Sabi ng mga doktor, kapag hindi raw nakamot agad ng naputukan ng paputok na may halong dumi, ay pwedeng ma-infeksyon ang biktima na pwedeng kumalat at pwedeng ikamatay. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Maraming salamat, JP Soriano.